Hindi kita maging makilala ng gusto. Alam mo, maganda ang buhay ko. Narinig yung kwento. Narinig yung kwento na yan. Itong iba na mga paninda, hindi sa kanya. Patinda lang sa kanya yan. Tulak lang ako. Kaya, salamat ang sa utang. Huwag ka na mayok, Nay. Huwag ka na mayok, Nay. Sige lang, Nay. Pag ano tayo, Nay, ay magano namin organisasyon kami. Organisasyon kami, Nay. Mga followers natin at subscribers sa ating YouTube at sa ating Facebook. Mapakita natin si Nanay. Kasi nga, ang hirap palang pinagdaanan niya na sakripisyo sa pinagdaanan niya sa mga anak niya, tapos wala man lang may tumulong kahit isa. Babos Crusaders, ay dito tayo nag-intro sa Pasig. Yun, nag-vlog tayo kay Nanay doon sa Taytay. Yung vlogan natin ni Pilay, na-upload na doon sa YouTube si Pilay. Yung vlogan ko na nagtulak ko ng wheelchair ng ang layo-layo. Nangalan pa ako sa kamay ko. Oh my na-vlog natin si God. Nanay ngayon doon sa Taytay, doon ka sa Passport. Inano akin vlogan ko rin doon sa kay Pilay. Doon kina Ate Ani doon sa may tindahan nila Ate Ani malapit. At nagkwento si Nanay ang kanyang buhay. So umiyak siya sa aking harapan. At ako, wala pa akong kinikita sa YouTube kasi hindi pa nga ako nakaabot ng 1,000 subscriber. Ang aking Facebook account, ang aking Facebook account ay pantourism po yan. Mga content ko po at saka explore at travel. Hindi po ito ang aking pangtulong. Ang pantulong po charity vlog content dito sa YouTube dito. At doon in-upload natin sa Facebook page. So panoorin na lang ang kwento ni Nanay doon sa Taytay para mapanood nyo. Nakita nyo naman ang live kanina, ipakita ko yung video. Kaya dito ako nag-intro dahil maganda rin dito. I-intro ko dahil hindi maingay at makapokus tayo sa pagsasalita at pagkukwento. Kaya yun na lang, panoorin na lang natin ang buong video kay Nanay doon sa may Taytay Rizal. So maraming salamat po. So ito ating intro sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So ito ating intro. Ito, may isang matanda na tumulong sa akin. Wow. Mabinigyan ng kapunan. Binigyan lang ako ng dinilihan ako ng Kariton. Silang gumawa nitong kariton? Hindi, yari na. Tapos binilan ako na natutulog ako sa Hindi sala. talagang sungki. Hindi ko alam. Hindi nga, niruruling, iniikot ko lang yan. Tanong ko sa kanila. Pero mayroon ka na ngayon bahay na inuwian. Wala nga. Siya ako matutulong. Tapos mga gilid-gilid lang. Hindi ako nagbibiro, hindi rin ako magsisinungaling sa'yo. Kasi mahirap magsinungaling. No! Ibigyan lang nila ako ng kaning ulam para Makaroling ka lang, makasurvive ka. makipid lang ako. Alam mo nga, maayos ang buhay ko. Ayos lang ako dahil tinulungan, dinihisan. Parang disente ka eh. Dinihisan ako ng mga tao. Binibigyan ako ng damit. Unsa man ang mga anak mo dito nakatira? Mabang na istorya, nasa Hong Kong. Bando ako. Oh Iniwan ka dito? my God. Matagal na, ilang years na. Yung bahay nila, yung bahay ninyo, bininta. Bininta na siyempre, na ano yung mga anak, siyempre may namatayan ako. Tatlo ng anak ko, tapos isang babae namatay pa yung lalaki. Puro nasa ibang bansa. Tagal na itanong, Day, may bahay daw ako na sarili. Wala nga akong bahay. Nagtutulak ako, tinulungan ako ng matanda. Pero may posisyon yan sa barangay, yung patanda na yun. Hindi ko alam. May pira lang. May pira lang siguro.
Ay, Binigyan ka ng magkano puhunan sa'yo binigay? binigyan ako 5,000 yan. Binilan niya ako ng kariton. Tapos paninda, inikot-ikot ko lang. O tapos, tinipid ako ng magbili ako ng pag-alin Ang hawang mo doon sa Pasig. sa Pasig. Yung ano, minsan naghahango ako, minsan wala. Lulubog nilitaw din. Wala, akala mo, hindi ako nagsinungaling. Kasalanan sa Diyos ang magsinungaling. Mahirap. Kalagayan. Mahabang istorya pero Oo. hindi ka na inaalala naman. Wala. Mangingi ka ng pera, ibablak ka. Pablak ka? Ibablak sa cellphone. Oh my God! Yung cellphone ko, tulog lang din. Tapos ibablak ka pag manghingi ka doon na para sa pagpuhunan lang. Hindi naman tawagan. Grabe naman. Puhunan lang inilig ko. Ayaw. Sa Hong Kong sila na sa Hong Kong. Dalawa sila sa Hong Kong. Ang isa na, ano na, kauwi lang sa galing. Ako din. Saman sa Saudi. Kung din. Damot Grabe sila naman mga anak mo. madamo. Marami ng mga anak ko. Sacrifice sa'yo. Oo, tulak ko. Ano mo yan o? Sa umaga nagtutulak ako. Titinda ko ng talbo. Sinahango ko lang din doon sa bundok. Hindi ko rin kasi alam eh. Siyempre, ilang buwan pa lang tayo Tanong mo nagkakilala. yan. Ilang years na ako. Dati, ano kasi binabaran namin kita din. kung may pera lang ako. Baratin kasi ikot-ikot ko lang ang bigay. Tama din. Kasi yan, alam ko, anak ko ngayon ko. Na ano lang, tulong-tulong lang, tinulungan ako ng mga tao dito para may makain ako. Naabutan ako. Hindi, pwede ka na mag-upanay kung halimbawa mag-ano Wala sa'yo. nga pang kupa, wala nga pera. Rolling lang. Rolling lang talaga. Magkano kayang upo dito? Mahal ako dito. 10,000. Pero yung hindi naman malakihan na mga kwarto. Wala akong, hindi nga, Ayan, nagkabarbasong pasidos. Ay, sinanay. So, ko ito, ilang buwan pa lang. Mukha ito nagtuyo. Ngayon, na-vlog ko ito dito. Hindi ko rin alam ang sitwasyon. Akala ko, alam mo maganda buhay may ito. maganda siyang buhay dahil manamit siya. Kasi Disinting. binihisan ako ng mga tao. Kasi kung di ako bihisan, mukha ng titinda ko ng gulay. Hindi, walang bibili din. Wala rin bibili. Walang bibili din kung halimbawa, madumi ka. Wala rin bibili. Kailangan paninda mo, nagpateryo na na mo, damit, malinis ang damit. Binibigyan ko ng damit. Kaibigan ko lang din. Narito lang din. Binibigyan ko. Oh, nakita ko na yun. Para ibabae ko. Kakausap ka. Ito. Yan ang dapat tulungan. Ang ganyan. Wala man ako bahay. Pero Wala masaya. kang bahay. Dito lang kayo sa Dito lang ako. Discord. Dito pa ikot-ikot. Umaga, galing ko nag-ikot. Pero ang bahay nyo dati, dito mismo talaga dito sa, Wala na nga akong bahay. pero yung dati nyo, Nasa probinsya. Wala na rin. wala na rin. Pagdating dito sa Maynila, Wala na rin. wala rin. Siyempre, matutulog ka talaga No! sa nada. Pero pagdating nyo dito sa Maynila, kaya mag-ina nandito. Wala, iwalay na. Hiwalay rin kayo. Wala na. Ibig sabihin, mula doon pa sa probinsya pa lang, nipando ka na. Oo. Nasa palaran lang ako dito. Magsaklap eh. Ang hirap kasi Sige. Noon na nangalakal ako. nangalakal ka sa mga limit mo. Ano, dinibit. Junk shop. Para may pagkain. Alam ng mga tao, akala nila. Yung iba kasi nangalakal, mga sayad, ang bugod-bugod. Iniisa nila. Dahil sa mga tao, tinulungan. Kaya naka-survive. Yun. Sabi ko sa kanila, nagbigay ng 5,000, binilan ako ng kariton. 1-3. Ito, binili. Kayo, hindi nagkumpisa-unsaya ako. Nagkumpisa na ikot-ikot. Mayaman yun ang bigay sa'yo. May pera lumapit lang, bumili lang ng dito, mga hugang. Mayaman yun. Bigay nila dyan na, nakaupo ako dyan. Wala pa akong tinda, nakaupo lang ako. Sabi na pera o hindi, binili yung kariton. Tapos binili, may ano na payong, saka yan, binili.
Ayun. O magtanong ka, mag-imbestiga ka dito kung ano yung kakao ko. Ganun talaga ang nangyari sa buhay ko. May anak ako, humingi ako ng pera, ang puhunan. Hindi naman ako bibigyan kasi laging sinasabi wala silang pera. May mga pamilya na rin sila. May mga pamilya na. Kaya ako nagsimikap na maghanap buhay. Hanap buhay sa pagtitinda. Kasi para makakain ako sa gabi, hindi naman pwede lagi ko nagpanghingi ng kanin dyan. Kaya pala minsan na ano ka, parang Oo. Eh, minsan natulala. tulala. Kita ko, tulala. Yung iba, mga pamilya, itong tinda na to, yung iba, patinda lang yung para kumita. Ah, ito patinda rin to. Patinda lang yun. Pero ibig sabihin, pag umubos yan, pati kayo ng tubo niya. Bigyan na ako. Ah, porsentuhan lang. Oo. Kasi para may kakainin ka naman. Kaya nga. Bali lang. Ang ito lang ang sa inyo, ito lang ang gulay. Oo, ito lang. Ito lang. Gulay. Eh, sa kanila din, tulong din to. Ano, may pisil ko din. Ito lang. Yan. Tapos na nga pinag-alis ko nga. Eh, ikaw no, sarili mo rin talbos. Hindi, inahango rin. Hango rin. Pinita ko lang din. Akala mo maganda ang buhay ko doon. Ayaw ko lang na. Kasi marami talagang hindi natin alam ang tunay na pagkatao rin. Di ba? Kasi kaya ayaw ko lang umiyak. Nag-regret na ako sa iyak. Oo, siyempre. Ubus na ang pagdurusa mo. Ubus na ang pagdurusa mo sa hirap ng buhay sa daanan mo. Wala. Kasi mga anak ko magpipilya sa mukha. Tapos mo sila. Baka naman makakaman ko yung mga. Hindi kita maging makilala ng gusto. Wala bang maganda ang buhay ko. Si nanay nagtitinda. Suki ko to. Narinig yung kwento. Narinig yung kwento na yan. Itong iba na mga paninda hindi sa kanya. Patinda lang sa kanya yan. Tulak lang ako. Kaya, salamat po sa mga utang. Huwag ka nang mayak, Nay. Huwag ka nang mayak, Nay. Sige lang, Nay. Pag ano tayo, Nay, ay magano namin organisasyon kami. Organisasyon kami, Nay. Mga followers natin at subscribers sa ating YouTube at ating Facebook mapakita natin si Nanay. Kasi nga, ang hirap palang pinagdaanan niya na sakripisyo sa pinagdaanan niya sa mga anak niya tapos wala man lang may tumulong kahit isa. Ang hirap, ang tigas ang puso nila. Hindi nila na isip na hindi na sila mamumulat sa mundo kung wala ka. Hindi sila magtatagumpay mag-abroad kung wala ka rin. Ang akala nila, ganun lang kasimple. Mabuti nga may... Kailangan sumikap. Kanya-kanya isa-isa sila nagbibigay ng kailangan ko. Wala, mabuhay ko. Hindi ako magpakatatag. Baka nasira ang ulo ko. Oo, tama din yan. Kailangan magpakatatag. Sumabay sa hirap ng buhay. At nagmahal na rin ang mga bilihin. Si nanay umiyak. Bigyan lang na basta ang ano natin to dahil may organisasyon nga kami sa mga abroad din, makasamaan din namin. Kasi dahil sa kalagayan ko, hindi naman ako humihingi sa kanila pero salamat ako sa Diyos. Kahit pa paano, pamilya ng pagkain. Oo, sa araw-araw mo na. Matutulog ulit sa kusada, wala ko kahit baka masira ang ulo ko. Oo, siyempre, sa gutom, walang laman ng tiyan mo. Kumakalang ang laman ng tiyan mo, walang pagkain. Hindi ang diskarte mo. Kahit ang bigat ng kariton. Oo, mabigat ito, kailangan dala. Kasi, para may pamilya akong pagkain. Dahil kung hindi ako magtitiis, hindi rin ako kakain dahil kano kita nito, bibigyan lang ako ng mga
Tanghalian, saka pang umagahan. Almusal. Kaya akala mo, matatawa nga ako sa iyo. Akala mo, napira ako. Hindi ako napira ako. Naikot lang yan, nirurulit lang. Kasi para may pinigin ko. Pira. Yan, kababasugsida sa ang kwento ni nanay at ang kanyang sakit na pait na pinagdaanan niya mula sa probinsya. Saan probinsya nyo yan, Nay? Cagayan de Oro. Kuya, Mindanao. Wala akong bahay. Layo, Mindanao. Ibig sabihin, wala na kayong kamag-anak dito, wala kayong kamag-anak dito. Wala. Pero may doon sa Cagayan, may mga kapatid ka pa o Wala kamag-anak? akong kapatid. Hindi ko pa nakita. Umalis ka doon, mga bata-bata ka pa? Bata pa, wala na akong kapatid. Maliit. Ulila ka na, ulilang lubos. Hindi ko na kapatid ang mga kamag-anak. Kasi hindi naman ako nakakaroon sa probinsya. Dahil hindi naman sinabi ng nanay ko na may mag-anak ako. Sabi ng mga tao, ano kung maganda ka na, sabi ko, di itapon na lang. Oh my God! Ibalot mo na ako sa sako. Oh my God! Nangyayari. Kasi wala naman akong magagawa. Hanggang ganun, tatanda ako. May anak akong inaasahan, hindi naman ako bibigyan ng puna para hindi ako magmukbang maalilinos. Hindi sa ganun, para Binihisan ako ng mga tao. hindi ka maghirap sa ano. Hindi naging kawawa paghanap buhay. Dahil sa mga tao, ginutulukan ako. Ang anak ko, matitigas ang puso. Tatikas ang puso, bato ang puso nila. Hindi sila, Tanong ka, mag-investiga ka kung anong pagkatao ko para malaman mo kung ano nangyayari sa buhay ko dito. Ito ay lahat na ito, hindi akin. Ito ay tulong lang din ng mga para may kakainin ko. So kung mga ako masipag, nagtsatsaga ako. Kasi ayaw ko rin na habang buhay naman na aasa. aasa sa ibang tao. Kung tulungan ako, salamat. Panalangin ko rin sila na may tumulong sa akin, na maibalik ng Diyos sa kanila. Kasi wala man ako kakayanan na balik. Parang may magbigay sa akin ng bahay. Basta ang ganda kong bahay. Yan, kayo nagsasabi. Ibig sabihin ay pagluwas mo ng Maynila dito sa Luzon, ay wala kayo talaga sariling bahay. Kalsada na. Oh Sa my kalsada na God! talaga nagpe-permis na. Oo. Tapos, yung mga anak mo, mula doon sa Cagayan, diretso na, doon na sila sa abroad. Diretso na sila sa abroad. Nag-abroad na. Hindi na dito na natili sa Maynila. Dapat yung panganay ko maaasahan ko sana ay hindi maaasahan. May anak ako lang ganun. Hindi na maaasahan kasi katwiran nila may pamilya na sila. Mali po sila. Mali po sila. Marami pong kamalian ang ginawa nila sa'yo. Kahit ano mangyari, nanay ka pa rin. Ikaw pa rin nagluwal. Kasi ng anak ko, ganun ang natapos mo sila inuwal. Tapos na akong obligasyon. Hindi lang nila naisip yan habang wala pa silang karamdaman. Pag magkaramdaman na sila, maisip nila mayroon sila magulang. Kaya ako kasi nakikita ng mga tao na masipag ako. Kaya ginawa nila ako ng paraan. Kaya hindi na maging kawawa. Ito na may hiram lang din yan. Hiram lang dito. Pero, hindi ito ibibigay sa'yo to. Ayan, itong kiluan sa kan, hiram din to. Mga brand new nga brand new. Bago siya, bago. Pinahiram lang to. Pinhiram lang. Para Yung mayroon kang kiluan sa mga gulay-gulay. Katulad nito, mga ganyan. Na, magre-remit. magre-remit ka pa rin? Para may kikita. Kaya nga. Bili-bili ng pagkain. Umiyak si nanay dahil nga sa ang saklap ng buhay niya mula doon sa Cagayan de Oro hanggang pagdating dito sa Kamaynilaan. Tapos pagdating dito wala din silang bahay. Sa kalsada ako doon. Natulog. Mga tao hindi ako sinabayaan kasi nakita nila kasi Anong trabaho mo na doon sa Cagayan na doon sa Mindanao? bukupit lang ako. Nag-uuma. Bukupit lang.
Hirap ng ganyan. Pero may mga ano yung mga pananim nyo, mga gulay, ganyan. Mga palay, Alay. mga ano siya. Ay wala na rin yung aking bahay. Kaya sa palaran. Yung bahay nyo doon, sa inyo, sarili nyo talaga yan doon. Wala na. Ng bahay. Ibig sabihin talagang nakatira ka lang doon sa Cagayan de Oro. Oo, wala akong bahay. Buhay ni nanay, oh. Mga mababait ng puso na mga nakasubscribe, nakapalo sa ating Facebook account, ay sobrang hirap ang kalagayan ni nanay. Akala natin na magandang buhay ni nanay dahil nakapamisti siya na maganda. Pero panlabas na kaanyuan lang po yan. Akala po lang natin. Tubutan na to ang nagbigay. Yun yung titinda ng buko. Binigyan ako. Buka, marahil kahapon sa buko. Kahapon lang binigay. Siyempre, iniisip nila, wala ka man matulugan. Binigyan ka ng ganyan. Kung saan ka mabuti ng dilim, doon ka matulog. Minsan dito ka natutulog. Dito ko. Yan, lalatag ka dyan. Hindi mo nabutan na nakahiga din. Umaga, nandiyan ka. Mga medyo madilim-dilim. Nakaguha na. Pero dito ka lang lagi. Lagi ako dito. Kaya, nilipat dito doon. Nantayan ko doon. Kasi, bawal man dito. Pinasilong lang ako. Sinaawa mo sa akin. Ay, makapahinga daw ako. Sa gilid ng pwesto. Kung wala kang pera na kunti, hindi ka makabili ng kain. Kasi nga, siyempre, mahal rin ang mga bilihin. Kailangan mag-budget ka talaga ng bibili ng mga pagkain. Dahil mahal, kanin nga, mahal nga ng kanin. Maraming 15 pesos na nga ng kanin eh. Isang takal lang yun. Eh, kung dalawang takal ka, di 30. Ang ulam pa, 60, 50. Kung mayaman ako, ang mga naglalapit, lilitaw sa akin. Hindi ako yung makman. Hindi magpapakita sa akin. Kulang na silang naman sa Yan ang mahirap. ilang taon na. Pero nay, sa mga ganyang sitwasyon ng mga anak mo nay, maranasan din nila yun nay. Hindi rin, kasi may mga pera na sila. Hindi natin alam nay. Kasi ang Panginoon marunong tumingin, ang Diyos Ama marunong tumingin po sa atin kung anong ginagawa po nila. Ang pera, palamuti lang po yan ng ating sarili. Pero ang daming matatanda na yung nabando ng Mga anak. Marami nga, nakikita ko nga sa gilid-gilid, habang naglalak ako ng tuyo. Marami, nakukwento ko. Kaya marami dito, marami. Nakikita ang matanda sa akin. Kaya manghihingi ng pera ng mga ano. Pero ako wala naman akong bisyo. Nay, halimbawa ito na yan barangay, ito, sakop ito ng San Juan, ng barangay San Juan kay Russell Balira. Dapat ipaalam na natin kay Russell Balira, barangay kapitan, na para rin matulungan ka. Kasi covered dito niya. Pero nakarestro ka dito, Nay? Hindi ka nakarestro? Karistro ko dito. Pwede kayo na-covered nila sa barangay dito sa DSWD ng probinsya ng Rizal. Halimbawa, makontak ka namin at makontak ka rin ng organisasyon namin at malapit tayo kay Barangay Russell o kay Barangay Kapitan Russell, kay Balira, para matulungan ka rin. Doon tayo lumapit. Kasi wala pa kami sponsor na dumadating din. Pero mapanood ito natin, vlog natin ngayon, mapanood sa ibang bansa na may mga kasaman din, mga vlogger din sa ibang bansa. Baka magkaroon man ng sponsor. Puhunan lang. Para makasarili ako. Makasurvive ka sa pansarili mong punan. Kasi ito pala nakwento mo, hindi pala yan sa'yo. O namumursinto ka lang din pala yan ng mga ganyan. Para sa tanghon ba ito, Nay? Ha? Sa tanghon? Tangon yan. Sa tanghon. Yan, namumursinto lang pala siya. Porsintuhan lang. Pag maubos, saka pa siya magkakaroon ng porsyento. Pag hindi maubos, wala rin siyang porsyento. At dito sa mga gulay-gulay, itong mga gulay-gulay sa'yo rin to. Sa'yo itong punan.
kinukuha lang po yung sindahan. Balikyasan. No, inaangkat mo rin pala pero wala pa, parang sa kanila ang puhon noon. Tapos kung maubos, ganun rin ang sistema. Porsentual lang din. Kaya gusto kong magkaroon ng sariling puhunan kahit man lang kunti basta may puhunan. Kasi akin na itong kariton, binili mo na. Binigay sa'yo, binigay. Binigay. Puhunan lang wala. Ang hirap ng kwento ni nanay, ang hirap ang Alam mo, bakit kasi pa. ayaw man na binigyan lang ako ng damit, binigyan nila ako ng kailangan ko. Tapos nakakain nila ako dito para hindi mo mabawasan yung dito pag naghati-hati. Halimbawa, sa isang araw, mayroon kang kinikita. Yung kinikita mo, i-remit mo rin sa kinuhaan mo nito. Halimbawa, i-remit mo nito, magkano ang porsyento sa'yo na may ibibigay sa'yo? Ang porsyento? Minsan 200. Hindi na yung pagkain sa akin. Ang madaling salita, madaling sabi, ito na lahat dito na nakikita natin, hindi to sa'yo puhunan. Ayun. Bali, ito kariton lang ako. Ang kariton lang. Kariton lang to. Kasi rolling store lang pala to. Madaling sabi, kaya basta rolling store, kung saan siya mabutan ng dilim at saan siya mabutan ng pagpisto ng pagtinda, doon siya mapisto. Si yung nagluluto ng overload, gusto ko nga lumapit doon. Si Diwata. Hindi naman yun ang tunay niyang pangalan, Diwata lang ang pangalan doon eh. Diwata lang, pero ang tunay niyang pangalan, hindi Diwata. Taga doon yun sa amin, taga Katarman. Waray din yun eh. Pwede natin mapunta tayo doon kay Diwata, pero abala naman sa negosyo siya. Hindi mo na yung makakausap mo. Pero ang importante dito na yung barangay talaga kasi silang cover dito. Tapos sa DSWD, doon talaga cover nila yan ng mga ganyan. Katulad sa'yo nagsasamiga pagtinda na para maka-survive sa araw-araw. Tapos hindi ka sa ibang tao at hindi ka na problema ng barangay na lagi ka nagmatrabaho. Mahirap lang dito na kung mayroon road clearing. Kasi maapektuhan ka rin, di ba? Hindi, pinapatabi nila. Tinutulungan ako. Kasi para hindi makuha yung kariton. Sinasabihan ko na itabi mo na tinatabi naman, tinutulungan ako. Siyempre pag hindi nila tulungan, wala na akong hanap buhay. Ito lang na. Sige na, pagbalik ko dito na kung meron sa amin, lagi kitang kontakin na lang. Ito na pera, ito sa akin, para ito sa negosyo rin. Iba yung tulong na bibigay sa'yo ng puhunan mo. Yan ang dapat tulungan, sa sikap. So maraming salamat sa papanood natin katatapos pala ng video. Doon kay nanay, doon sa may taytay. Nag-video tayo kay nanay. Ang buong kwento niya, umiyak pa nga sa aking harapan. Si nanay, ay ang mga kwento niya mula sa Cagayan de Oro sa Mindanao ay hindi na nga siya inano ng kanyang mga anak, tatlong anak daw niya, hindi na nga siya sirkaso at hindi na nga siya binigyan ng halaga at parang inabando na, parang binaliwala na lang kanyang pagka-nanay. Nakatapos ka iluwal sa mundong ito, tapos binaliwala ka na lang. Kaya naghimutok siya sa kanyang aming kwentuhan, nag-video ako dahil yan siya, kaya nagkakwentuhan kami. Yung tinda ko na to, siya nabili siya, pero hindi siya yung puhunan. Kumbaga sa binibigyan lang siya ng porsyento. Tapos binigyan lang siya ng yung may matanda doon na lumapit sa kanya, bumili ng mangga o prutas doon sa kanya, doon sa may taytay. Binigyan siya ng kariton para magkaroon siya ng kariton na rolling store na maliliit lang na mga paninda, hindi malaki.
Kaya ang ginawa niya, ay bumili siya ng gulay. At hindi siya umaasa sa tulong-tulong. Mayroong tumutulong sa kanya, nagbibigay ng kanin. Dalawang kanin, ng kanin, takal, ganon. Pero hindi siya umaasa na lagi siyang bigyan. Ang purpose lang po niya ay siya ay nagsisikap siya, hindi siya umaasa sa matulong ng tao. Dahil yung may anak siya na nasa ibang bansa sa Hong Kong, hindi siya talaga pinapadalhan. At baliwala lang sa kanya. Nagkwentuhan rin kami kung bakit ganyan nangyari sa mga anak niya. Ang sabi niya, wala mang problema, wala naman akong ginawa niyang sa kanila, sa mga anak niya, sabi nanay. Mga bagasawaray ang salita, bungalos na mga anak. Bungalos, walang malasakit sa magulang na pinag-aral mo, pinagtapos mo sa pag-aaral, inilwal mo, hindi ka naawa sa magulang mo, pinabayaan lang ang magulang mo. Hindi maganda po sa isang anak na ganyan ang ginagawa. Kahit pa nga ang iba, kahit anong kasama ng nanay, hindi pa rin nalilimutan ang magulang sa pagdisiplina. Tayo'y maliliit pa. Kami noon maliliit pa kami, disiplina kami ng disiplina. Pinapaulo kami sa puwit. Maraming mga sinturon na puputol sa amin, pero hindi kami nagtatanim ng galit. Pagkos inisip namin, yan pala ang magandang disiplina ng magulang, na tayo hindi mapariwara at hindi tayo lumihis ng landas na patungo sa tayong lahat ay gumaganti, ganito, sinanay ganito. Hindi, kundi maganda po ang kanilang purpose para po sa atin, na tayo ay hindi magsyabo, hindi magsugal, hindi ganyan kung ano mangyari sa atin. Iniisip nila para yan sa ating kabutihan. Kaya tayo dinidisiplina maliliit pa. Pero hindi tayo maghihinakit, hindi tayo gumanti o kung ano man nangyari noon maliliit pa at tayo na mga anak. Ganon po yan. Pero si nanay, sabi niya sa akin, hindi daw siya nagkaganyan sa anak niya. Natural lang, kung hindi man natin nakita yan, natural lang talagang nanay magdidisiplina sa mga anak nila yan para hindi mapariwara ang buhay. Pero sa kwento ni nanay, sa kanyang damdamin, sa kanyang problema mula sa Cagayan de Oro, wala nga silang matuluyan dito sa buong Luzon, wala nga siyang kamag-anak. Ang primero, nag-ano daw siya ng, hindi man natin na-vlog yan kasi hindi man tayo alam. Ngayon po man lang kami nakakilala ni nanay, mga 1 buwan, dahil nga sa tuyo. Ay, panoorin nyo na lang ang mga buong video. Ito ating outro po, ito outro. Panoorin nyo na lang para ang detalye malaman ninyo. I-editing ko pa yan panoorin nyo na lang. So basta ang buong kwento namin ni nanay, doon nyo na lang mapapanood sa YouTube. Nakalive ako kanina ang video. Ano ko yung isa kong cellphone, gamit ko yung in-live ko, ang Realme. Ito ang itel, ito ang ginagamit ko pag edit at pag-vlog, ito ang ginagamit ko. So para hindi na ako maghaba pag outro, pag pababay, yun na lang, panoorin nyo na lang. Para kayo na lang maghusga kung ano. Pero sa akin, ako marunong makiramdam totoo ang kanyang salita, dahil ako'y matalas ang aking puso sa pakiramdam ng tao nagsasalita ng totoo. Ganun po yan. Alam ko ang taong hindi mga sinungaling. Ayaw ko ng mga sinungaling. Totoo po ang naramdaman ko. Kasi siya mismo sa harap ko umiyak tulo ang luha. Napigilan ko lang ang pag-iyak ko kasi ako, dali lang rin ako umiyak kapag ganyan ng mga problema. Dali ako mabigho, dali ako maano ang aking puso, dahil kami, laking hirap din kami, hindi kami mayaman. Nag-vlog ako dahil ang aking kikitain sa aking pagtitinda, hindi po yan sapat na itutulong ko yan. Kasi kaunti man lang din namin tubo sa aming paglalako. Kaya nag-YouTube ako
Ang YouTube kasi malaking kikitain sa pag makasweldo ka na. Yan, malaking may tutulong yan sa nangangailangan. Hindi nga natin alam, pati ikaw nakasubscribe, pati ikaw nakafollow, ay matulungan din. Hindi natin alam ang buhay ng bawat isa sa atin. Kung ano ang mangyayari sunod ng mga araw. Ganun po yan. Huwag nating magmayabang na ganyan-ganyan. Hindi po. Hindi nga natin alam kung bukas wala tayo na. Bukas, ano tayo? Maghihirap. Bukas, ano mangyayari? Bukas, wala tayong bigas. Ganun po yan. So, maraming salamat po sa ating panonood. Ito po ay ating vlog para kay nanay at ito po ay ating outro, last part ng ating vlog. So, maraming salamat po. Sama tayo sa Lupalop ng Digdig. At shout out sa mga OFW dyan sa Saudi Arabia. Laging sumusuporta sa ating doon sa Facebook account natin sa Chupilo Junjun Jaberbo Jr. na laging nakakapanood sa aking live or sa aking vlog o sa aking reels. Maraming salamat po. Oo, monetize na po ako doon sa Facebook account ko. At dito ating pipresahin at pipilitin natin at tulungan po ninyo ko. Kasi ang subscribe po ang malaking tulong po. Hindi ako nag-aangarap na tulungan nyo ako sa pera o sa sponsor. Ang subscribe po ang importante. Kasi yan ang tayo'y magkakaroon ng sweldo pag mamonetize tayo sa YouTube. 1,000 subscriber lang po at 4,000 hours sa isang taon. Yun lang po ang requirements para mamonetize ka at makasahod ka sa YouTube. Or sa Facebook page naman, ganoon rin sa Facebook account ang sistema. Ano lang din, 60,000 minute views at 5,000 followers lang din. Parehas din sa Facebook account. So yun po, para mayroon kayong kaalaman, sa YouTube ay 1,000 subscriber at 4,000 hours sa isang taon. Iyan ang requirements sa YouTube. So maraming salamat po. Sama tayo sa Lupalop ng Digdig. Lahat tayo ay mag-ingat at manalangin at magdasal na tayo safety at magtagumpay tayo sa larangan ng social media or sa anumang profession po na ating kinatakbo. Nag-aaral tayo sa college. Ang pagtapos ng pag-college ay makapagtrabaho po kayo. O saan man tayo, sa dako o naglalakbay tayo sa kalsada, nagbibiyahe tayo, ingat po tayo na walang madisgrasya at tayo ay laging healthy at walang sakit. So maraming salamat po. Saan man tayo sa Lupalop ng Digdig at dito sa ating bansang Pilipinas. God bless po. Maraming salamat po. So yan po. Bye-bye.